Sa pagpatuloy ng ating kwento, sa kanilang pag-uusap makikita dito na nakahandusay ang ilan na tao dito, dahil sa ginawa ni Arcia. Habang ang bida naman ay nakatingin kay Perseus upang tuklasin ang pagkatao nito. Sobrang seryoso ng mukha ng ating bida sa mga oras na ito. At ito naman si Perseus ay nagtataka sa pagtingin ni Adrian sa kanya, na hindi niya moari kung bakit ganun ang tinginan sa kanya ng bida. Dito lumabas sa system ang pagkatao ni Perseus, isa siyang aura expert, meron itong kakayahan pagdating sa aura, physical ability, learning ability, intelligence, at isa din itong friendly na tao, at ang kanyang katayuan ay astonished, scared, at anticipated. Sa isipan naman ng bida nang makita niya ang pagkatao ni Perseus, hindi naman na masama. Sa kanilang pag-uusap, nakilala na ba sila ni Madam? Ito ang sabi ni Perseus. Hindi ba halata na nakita na kami? Tugon naman ng bida. Napangiti naman ng bida habang sumanyas ito gamit ang kanyang daliri. Sigurado ako na madami kang katanungan. Ito ang sabi ng bida, habang si Perseus naman ay nakatingin sa ginagawa ni Adrian. Sa pagsinyas ni Adrian merong lumabas na kakaiba sa kanyang harapan, isang kapangyarihan na gusto niyang ipakita kina Perseus at William. Ito isang restoration spell ang ipinakita ni Adrian sa kanila. Nagulat naman sina Perseus at William, mga mantsa ng dugo at mga bangkay. Ito ang sabi ni William sa kanyang nakita, habang si Adrian ay relax lang sa kanyang ginagawa. Isang fifth circle lang iyan, kaya wag ka na mag-isip-isip dyan, ito ang sabi ng bida. Nakangiti naman ang bida sa mga oras na ito, lumipat naman tayo sa iba, ito ang sabi ng bida. Nagulat naman talaga ito si William at Perseus sa mga pinaggagawa ni Adrian na kapangyarihan. Young Master, ito ba ay, tanong ni William. Dito pinaganya ni Adrian ang 7th Circle Spell, na ang tawag sa mahika na iyon ay teleport. Ito ay tinatawag na Luas Kingdom, ang bansang may pinakamaraming bilang ng Grand Wizard pagkatapos ng 4 na imperyo, at kung magsasabi ka sa iba na piliin ang pinakasikat na wizard sa kanilang lahat. Ito ay si Duke Cain Riverdale, isa sa mga pinakamagaling na Grand Wizard at guro. At ang kanyang 6 na 7th Circle Wizard na studyante na kung saan tinuruan niya, ay isa lang din ang sinasabi na pangalan. Ang pinakadakila na wizard sa lahat ng oras ay si Archduke Lucas, pero ang pinakadakila bilang isang guro sa lahat ng oras ay si Duke Cain Riverdale. Dito ikinagulat ito ng sobra ni Perseus nang malaman niya ito kay Adrian. Talaga ba? Tanong ni Perseus. Sa kanilang pag-uusap, yung pinakaguro mo ay si Duke Riverdale, pero di ba wala na yun? Tanong ni Perseus. Oo, namatay na siya matagal na, tugon naman ni Adrian. Ang bida ay nakangiti habang ito'y nakayuko, pero dahil siya yung isa na nagturo sa akin, ako ay natuto ng walang problema sa ilalim ni Ana. Ito ang sabi ni Adrian, at ito naman ang ikinagulat ni Perseus sa kanya, pero ginugol mo lang yung oras mo sa paglalaro. Wait, hindi pwede, ito ang sabi ni Perseus sa ating bida. Si Adrian naman ay nakangiti lang habang iyon ang kanyang narinig. Napaangat naman ang ulo ng bida habang ito'y nakangiti, habang may devices na nasa kanyang kamay. Tama ka dyan, ang tanging lugar na maari akong makakilos ng walang anumang paghihigpit ay ang virtual na mundo. Ito ang sabi ng bida, dagdag pa nito, itinuro niya ako sa totoong mundo at sa virtual world. Pero ang bida nagpanggap lamang siya dito, dahil ang lahat na ito ay kasinungalingan lamang. Kahit sino ay magduda kung ang 20 years old ay umabot sa ikapitong circle, at ang pinakamahusay na paraan para maiwasan iyon ay ang alagad ni Duke Riverdale. Ito ang nasa isipan ng bida. Sa kanilang pag-uusap, napahanga naman itong si Perseus. Grabe, malikhain talaga itong si Duke Riverdale? Ito ang sabi ni Perseus. Pero sa isipan ng bida, syempre, hindi lang ako basta na nagsisinungaling ng walang paghahanda. Meron akong platinum plaque at isang hologram na picture na kasama ko siya, ito ang sabi ng bida. Dahil wala sa mga ito ang totoo, pero nagsabi ako kay Chester na gawin nila sa realidad ito, para gamitin ko ito bilang alibay ko lamang, katulad ng hawak ko, maraming bakas ng Riverdale ito, at isang record sa kanya na pagkakaroon ng sekretong alagad na hindi alam ng sinuman. Ito ang nasa isipan ng bida, dagdag pa nito. Kaya ang pamilya ng Riverdale o ang kanyang isa pang alagad, ay magtitiwala sa akin kapag nahanap nila ako. Sa kanilang pag-uusap, nagsalita naman ang bida, kami na ni Arcia ang bahala kina Ana at Cedric, ito naman ang kinagulat ng dalawa.
Dagdag pa nito, kaya hindi nyo na kailangan magsikap ng husto upang palawakin ang ating impluensya. Nagulat naman ayong si Perseus sa kanyang sinabi, Eddie, ano ang dahilan bakit mo ako pinatawag dito? Tanong ni Perseus sa ating bida. Ang bida naman ay nakuha pang tumawa sa harapan ni Perseus, wala naman akong plano o balak na pakawalan ka sir, ito ang sabi ni Adrian, kaya itong si Perseus ay napasigaw na lamang sa inis, ano sabi mo, tugon ni Perseus. Ang bida naman ay nakangiti pa din, may gagawin ka pa rin naman sa akin, pwede ko bang makita ang iyong kaliwang kamay, ito ang sabi ni Adrian, habang nakataas ang kanyang kaliwang kamay, at ito namang si Perseus ay nakatingin sa kamay ni Adrian, dahil ito'y nagtataka. Dito ay dinaikit ni Adrian kanyang relo sa relo ni Perseus. Matapos idikit ni Adrian ang kanyang relo, may lumabas sa system, number 2, online currency account. Ito ang lumabas muli sa system, gusto mo ba ibahagi ang 20 billion loot sa number 2 online currency account? Sumagot naman ang bida, oo, dito ay nagtataka pa din si Perseus. Nakangiti lamang ang bida sa mga oras na ito, habang may system sa kanyang harapan, gusto ko bumuo ka ng grupo na susundin ang aking mga utos, ito ang sabi ni Adrian, opo young master, tugon naman ni Perseus. Habang nakatingin ang bida sa kanyang harapan, ang mga trabahong gagawin ng grupong ito ay maduming gawain, ngunit ito ay kinakailangan upang mas mataas ang kanilang layunin, ito ang nasa isipan ng bida, dagdag pa nito, ito ay mahirap na hilingin sa isang kabalyero na kunin ang trabaho na ito. Sa kanilang pag-uusap, napapaisip si Perseus sa sinabi ni Adrian. Dahil kakalabanin natin ang mga Margrave Raven, naniniwala ako na kailangan natin ang ganitong grupo. Ito ang sabi ni Perseus. Dagdag pa nito, pero sigurado ka ba, naniniwala ako na hindi ito magiging madali para sa iyo na makatipid sa halaga ng ganitong pera. Hindi mo kailangan mag-alala dito, meron akong talento sa pag-invest, oo, malaki na yung 20 bilyon pero huwag mo na isipin iyon, ito ang sabi ni Adrian. Tumayo naman ang bida para makipagkamayan kay Perseus sa kanilang mapapagkasunduan, ano, okay na ba tayo? Tanong ng bida. Iniangat ng bida ang kanyang kamay para kay Perseus, na kung saan magkakaroon ng mapagkakasunduan. Dito si Perseus ay napapaisip kung ano bang dapat gawin, habang nakaangat ang kamay ng bida, dahil ito'y nakatingin kay Adrian. Dito ay hinawakan na ni Perseus ang kamay ng ating bida, at ito'y yumuko sa harapan ni Adrian, Master, nasa iyo ang aking katapatan, ito ang sabi ni Perseus sa bida, at dito naman ay napangiti si Adrian sa kanya. Sa kabilang banda naman, pinatawag ni Ana ang isa sa mga lalaki, bakit po Ma'am Ana? Tanong ng lalaki, habang si Ana ay nakaupo at may hawak na baso. Nagsalita naman si Ana habang may hawak itong wine, hindi ba't sinabi nila pwede silang pumatay ng kahit sino maliban sa Aura Master o Grand Wizard? Ito ang tanong ni Ana, habang ang lalaki naman ay nakayuko na lamang, opo ma'am, tugon ng lalaki, bakit hindi nila magawa? Ito ang sabi ni Ana. Matapos marinig ni Ana ang sagot ng lalaki, sa inis nito hinagis ni Ana ang kanyang wine sa lalaki, kaya't itong lalaki ay natapunan ng wine. Tumalikod na lamang si Ana dahil sa galit nito, asan sina Perseus at Biliam? Tanong ni Ana, habang nakahawak sa kanyang ulo dahil sa inis nito. Si Sir Biliam po bumalik sa kanyang unit, si Sir Perseus naman po hindi ko po alam kung saan po yung location niya, ito ang sabi ng lalaki, habang nakayuko ito. Habang nakayuko itong lalaki, na merong wine sa kanyang mukha, buhay yun siya, magsusumbong naman si Biliam sa asawa ko kung patay si Perseus, ito ang sabi ni Ana sa lalaking ito. Si Ana naman galit na galit ito, habang kagat-kagat niya ang kanyang hinlalaki sa kanyang kamay. Kung magkasama ang dalawang iyon at may pinaplano, tiyak na ako ang pinupuntirya nila, dapat binantayan ko pa ang sitwasyon, ito ang sabi ni Ana. Naalala ni Ana ang sinabi ni Lawrence sa kanya, tigilan mo na ang pagbabaante kay Adrian at Sylvia, ito ang sabi ni Lawrence sa kanya. Kagat-kagat ni Ana ang kanyang hinlalaki na kuko dahil sa inis nito. Wala akong choice kundi makinig sa kanya. Kung patuloy kong ipipilit kay Viscount Lawrence, maaring lumala ang mga bagay, ito ang nasa isipan ni Ana. Inis na inis si Ana sa nangyayari, kung si Biliam at Perseus ay magkasama hindi sila mapipigilan, hindi ko hahayaan na gawin nila yung gusto nilang gawin, ito ang sabi ni Ana.
Tinitignan ng lalaki si Ana na nakatikod, hindi ko hahayaang magkaroon ng kakompetensya si Cedric. Walang ng oras para tumupad sa mga pangako. Ito ang nasa isipan ni Ana. Ano na po yung balak niyong gawin, Ma'am Ana? Tanong ng lalaki. Sumagot naman si Ana, patayin ko ba si Adrian? Tanong ni Ana, at ito naman ang ikinagulat ng lalaki. Nanlaki ang mga mata nito, Ma'am, tanong ng lalaki. Si Ana naman ay napalingon sa kanyang likuran, at nakangiwi ang kanyang labi. Ano pang kinakatakot natin? Ito na yung pinakamadaling paraan, ito ang sabi ni Ana sa lalaki. Nagulat ang lalaki sa likuran ni Ana, matapos niyang marinig ang sinabi nito. Oo, ito na iyon, hindi na natin kailangan mag-isip ng mahirap. Ito ang sabi ni Ana habang nakatawa ito. Pero ma'am, kung gagawin mo iyan, hindi na tayo kailanman makakabalik kay Viscount Lawrence. Ito ang sabi ng lalaki, na para bang nag-aalala ito sa balak gawin ni Ana. Habang nakatalikod si Ana, gaano ka nakatagal na nagtatrabaho sa akin? Tanong ni Ana. Itong taon po na ito ay pang 30 na taon ko na, tugon ng lalaki. At bigla naman humarap si Ana sa lalaki, habang may hawak itong bote ng wine, edi dapat alam mo din na ayaw kong tinuturuan ako sa mga plano ko. Ito ang sabi ni Ana. Pasensya na po, Ma'am Ana, tugon ng lalaki, habang ito'y nakayuko. Nilapitan ni Ana ang lalaki, at ito'y binuhusan niya ng wine sa ulo, dahil sa inis nito na pinapakilamanan ng lalaki ang plano ni Ana. Habang nakayuko ang lalaki, dahil binuhusan ito ng wine sa ulo, nagsalita si Ana, habang tinitignan niya itong lalaki. Sa tingin mo hindi ko alam ang aking ginagawa, ginawa ko ito dahil wala ng ibang paraan, okay. Patuloy pa din sa pagbuhos itong si Ana sa ulo ng lalaki, sa tingin mo mas matalino ka kaysa sa akin, nagkakamali ka kung ganun ang iyong iniisip, ito ang sabi ni Ana habang nakatawa ito sa kanyang ginagawa. Dito biglang humarap ang lalaki at lumuhad sa harapan ni Ana, patawarin mo ako Ma'am Ana, naawa lang talaga ako kay Young Master, kaya ko nagawa iyon, pasensya na po Ma'am, ito ang sabi ng lalaki. Galit pa din si Ana, naawa ka kay Adrian, ito ang sabi ni Ana, matapos niyang marinig ang sinabi nito, opo Ma'am, naawa lang po ako. Wala nang iba, ito ang sabi ng lalaki habang nakayuko ito sa harapan ni Ana. Umupo naman si Ana sa harapan ng lalaki, edi sisihin mo ang iyong sarili, kasi naawa ka sa kanya, ito ang sabi ni Ana. Habang nakangiti ito, nagulat naman ang lalaki at napatingin, Ma'am, ito ang sabi ng lalaki. Ngumiti naman si Ana sa harapan nito, na para bang naawa sa lalaki, ito ang sabi ni Ana. Bakit? Tanong ni Ana, dagdag pa nito. Hindi mo ba gusto? Sumagot naman ang lalaki, naiintindihan ko po ma'am, ipaubayan niyo na po ito sa akin, ipapakita ko po sa inyo ang aking katapatan. Mabuti kung ganon, nagustuhan ko ang iyong sagot, ito ang sabi ni Ana, habang nakatawa ito. Matapos ng kanilang pag-uusap, naglakad na si Ana papalabas ng pintuan, habang ang lalaki ay nakaluhod pa din. Habang nakaluhod ang lalaki ang naisipan nito, para lang akong basura sa kanya. Nagtrabaho ako sa kanya ng 30 years, tapos itatapon niya lang ako ng ganun-ganun, nang dahil sa nagkamali lang ako ng nasabi, ito ang sabi ng lalaki sa kanyang isipan. Dito napatayo na ang lalaki, pero siya'y nag-aalala sa mangyayari dahil siya'y itatapon na ni Ana matapos niyang magtrabaho dito ng 30 years. Sa kabilang banda, nagsasaya sina Mother Otis at si Adrian, habang nag-cheers ito ng kanilang baso na may lamang wine. At ang lahat nagsasaya naman sa mga oras na ito, habang nakataas ang kanilang baso, at sumisigaw ng congratulations sa lahat, sa pagkapanalo natin ng 23rd Division. Sa kabila ng kanilang pagsasaya, nagkaroon sila ng pag-uusap, hindi ako lubos makapaniwala na makakatanggap ako ng pasasalamat mula kay Brigadier Lawrence, inaabangan ko ang seremonya ng parangal. Ito ang sabi ni Otis, habang siya'y masaya. Tumawa naman ang lalaking nakakulay berde na damit. Tama ka dyan Commander Otis, maraming salamat Brigadier Lawrence, ito ang sabi ng lalaki na kulay berde ang damit. Tuloy-tuloy pa din ang kanilang pag-uusap, ang aking lugar sa pamilya ay tumaas na, kaya salamat sa iyo Adrian, ito ang sabi ng lalaki na kulay brown ng buhok. Ako rin, masisiguro ko sa iyo na ako ang magiging tagapagmana ng aking pamilya. Kaya maaring kang pumunta ng bahay kahit anong oras tatanggapin kita, ito naman ang sabi ng lalaki na dilaw ang buhok, habang si Adrian naman ay hindi masaya.
Sobrang saya nila sa mga nangyayari dahil sa ginawa ni Adrian. At lahat naman sila ay nakatingin sa bida, lahat naman ng ito ay dahil, ang kanyang kahusayan ay nang tiwala at sumuporta sa akin ng may malaking karunungan. Ito ang sabi ni Adrian sa kanila. At si Otis naman ay masayang-masaya sa sinabi ni Adrian. Wow, napaka mapagkumbaba ni Adrian at mabait, ito ang sabi ni Otis. Si Otis naman ay napatitig kay Adrian, maaring mas mabuti para sa iyo kung magpapatuloy ang digmaan ng mas matagal, ito ang sabi ni Otis na parabang ang kanyang mukha ay seryoso, habang si Adrian naman ay parang nagtataka sa sinabi nito. Hinawakan ni Otis ang balikat ni Adrian, kung nagpatuloy lang ang digmaan, nakakuha ka ng mas higit na pagtanggap, maari kang maging pinuno, ngunit kung anuman ang mayroon ka ngayon, ang gantimpala ay limitado lamang sa iyo, ito ang sabi ni Otis sa bida. Dito napaisip ang bida sa sinabi ni Otis, na parabang naiintindihan na niya ito. Napayuko na lamang si Otis sa mga oras na ito, nakakahiya, marami kang potensyal, ngunit wala kang kapaligiran upang maipakita mo ang iyong sarili. Ito ang sabi ni Otis, na parabang nalulungkot ito, ang bida naman ay napatulala sa kanyang kinauupuan, na parabang may iniisip ito, ako ang magiging karapat-dapat na tagapagmana ng pamilya ko, kapag napaalis ko si Cedric, ito ang nasa isipan ng bida sa mga oras na ito. Bigla naman napaubo si Commander Otis, baka pwede ka nang makipag-engage sa pamilya ko, ito ang sabi ni Otis, na parabang nagpaparinig ito sa bida, kinagulat at ikinitaka naman ito ng bida, matapos niyang marinig ang sinabi ni Otis sa kanya, dagdag pa ni Otis, meron akong anak na babae, kung gusto mo lang, ako gagawa ng paraan para sa iyo. Napatawa naman si Adrian sa sinabi ni Otis patungkol sa kanyang anak na babae, maraming salamat Commander Otis, pag-iisipan ko pa iyan, ito ang sabi ni Adrian. Matapos sabihin ni Adrian iyon, pakiusap Master Adrian, pag-isipan mo ng maigi, palagi kitang tanggap, ito ang sabi ni Otis sa kanya, hindi ba't ang kanyang anak ay kilala sa pagiging baliw? Ito ang sabi ni Adrian sa kanyang isipan. Ang bida naman ay nakangiti sa mga oras na ito na parabang may naiisip ito, habang siya'y umiinom, ako'y makakabalik na, pag ako nakabalik na sa amin, sila'y magtataka dahil mangyayari ang mga bagay na hindi nila inaasahan sa akin, ito ang nasa isipan ng bida. Sa kabilang banda naman, sa lugar ng levitation train, matapos ang digmaan ng Reinhardt at Croizon, agad naman nabuwag ang hukbong ng panlalawigan. Kinamayan ng lalaki ang bida, pakiusap, bumisita ka sa aking bahay, ito ang sabi ng lalaki. Matapos ng kanilang pag-uusap, bumalik muli si Adrian sa kanyang paglalaro ng Chronicle Online, at ang bida ay pagod sa mga oras na ito, habang ang isang malaking monster ay nakahandusay sa tabi nila. Habang nakaupo ang bida, ang kailangan sa level na ito sa Lucky Encounter Quest Level 8 ay 250, pero yung level ko palang ngayon ay 202. Ito ang sabi ng bida, habang may system sa kanyang harapan, dagdag pa nito, halos 10 araw na ang nakalipas mula nang maabot ko ang level 200 at pakiramdam ko ay hindi pa ako umaasenso. Ang bida naman ay malungkot habang nasa harapan niya ang kanyang system, akala ko ang aming kakayahan sa pakikipaglaban ay bumuti ng husto mula noong labanan namin ng isang Death Knight, ito ang sabi ng bida sa kanyang isipan. Nasa isipan ng bida, habang lumalakas tayo, lumalakas din ang mga halimaw, tumataas din ang XP cap, kaya imposible na tumataas kahit man lang isang beses sa isang araw tulad ng dati. Kaya naman ang bida ay napayuko at napahawak na lamang sa kanyang ulo, dahil ito'y nalulungkot sa nangyayari. Ang halimaw na napatay natin ay kailangan din ng 5 miyembro sa isang grupo, ito ang nasa isipan ng bida. Habang nasa tabi pa din sila sa ng halimaw, maghahanap pa ba ako ng bagong miyembro sa ating grupo, tanong ng bida. Sumandal naman ang bida sa katawan ng halimaw, na para bang pagod ito, hindi ko kaya, mabuti na lang lumayo, dahil may lucky encounter naman ako, ito ang sabi ng bida, dagdag pa nito, maari akang maging mabagal at maging matatag at sa kalaunan ay maabot ang pinakamataas na level. Tumayo naman ang bida na para bang okay na ito, at ang nasa isipan ng bida, tanggapin na lang ito na para bang aral sa atin at magandang experience. Kaya naman tinawag niya si Arsha, at si Arsha naman ay tulala sa tabi ng halimaw, na para bang nag-iisip ito. Tumingin naman ang bida sa kanyang eagle, ikaw, anong nangyari sa'yo, tanong ni Adrian sa kanyang alaga.
Bigla naman nagulat sina Adrian at Arsia sa mga oras na ito na para bang may nangyayari sa labas, tanong ng bida. Dahil sa may nangyayari sa labas, ito'y nagulat, kaya nilag-out niya ang kanyang laro. Nang matangal na ng bida ang kanyang kagamitan sa paglalaro, siya'y nagulat sa kanyang nakita. Anong nangyayari Arsia? Tanong ng bida, habang si Arsia naman ay umaatake. Sumigaw naman ang bida, ito ang mahusay na panangga, ito ang sabi ng bida, habang ang kanyang singsing ay umiilaw, na para bang may lumalabas dito na kapangyarihan. Dito ay lumabas na ang isang panangga, para hindi sila mapinsala kung ano man ang nangyayari sa labas. Humarap naman si Arsia sa kanyang master, mga assassin sila, katulad ng mga napatay natin noong nakaraan, ito ang sabi ni Arsia, habang may hawak itong sandata. Napahawak naman ang bida sa kanyang tenga, kailan pa ang mga assassin gumamit ng puwersang sandata? Tanong ng bida, hindi ako sigurado dyan master, pero sila ay armado ng puwersa, baluti at espada, ito ay kabuang tatlo, ito ang sabi ni Arsia. Tumayo naman ang bida, na parang galit ito, masyadong malinis dito, may 3 vanguard na nagtatangkang patayin ako, ito ang sabi ng bida, si Sir William Master, ay nakahanda para umatake sa oras na ikaw ay aatakihin nila, ito ang sabi ni Arsia. Nagkakaroon nga ng digmaan sa labas, kung saan inaatake nila ang mga vanguards nila Adrian, at ang mga vanguards naman nila Adrian ay patuloy pa din sa pag-atake sa kalaban. Ang bida naman ay talagang galit sa mga oras na ito, mabuti kung ganun mayroon tayong 5 vanguards, kaya hindi ito magiging mahirap, ito ang nasa isipan ng bida, habang si Arsia naman ay seryoso ang mukha, ganun pa man, hindi ko alam kung magiging madali lang ito ang sabi ni Arsia, habang sila'y nakatayo sa loob ng shield. Dito nga ay nakita nila sa shield, na may lumabas na isang halimaw, at napatingin naman sina Adrian at Arsia sa kanilang itaas, isang armored golem, tanong ng bida. Habang nakatingin silang dalawa sa kanilang itaas, kabuuang 6 na, ito ang sabi ni Arsia. Sa tingin ko binago ni Madam ang target niya sa akin mula kay Sir William. At yes, pero mas gusto ko rin ito, sa totoo lang, ito ang sinabi ni Adrian, habang nakangiti ito sa kanyang nakita. Dito biglang may kinuha si Adrian sa kanyang harapan na kakaiba, at tinawag niya si Arsia. At sila'y tumingin sa itaas, ang isang puwersang espada, ay dapat sapat na, di ba? Tanong ni Adrian kay Arsia, habang si Arsia naman ay itinaas ang kanyang sandata, oo naman master, tugon ni Arsia. Dito hawak-hawak na nila ang kanilang mga sandata, isang istro staff at istro armong sword na kung saan magaganda ang quality nito. Ang isang halimaw ay biglang lumitaw sa kanilang itaas. Habang sina Adrian naman sa baba ay parang wala lang sa kanila, nakakaawa ka halimaw, tugon ni Adrian. Dito nanlisik ang mata ng bida sa halimaw na nasa itaas nila. Mali ka ng napiling labanan, ito ang sabi ng bida. Habang sila'y nababalot ng shield ni Adrian, ang mga halimaw naman ay pilit na sinisira ang shield upang atakihin ang bida at si Arsia, habang ang mga halimaw na ito ay nagtataka sa nangyayari. Sa mga ora na ito, nagsimulang umatake na ang bida at ginamitan niya ito ng flame blast, para paksain ang mga halimaw na ito. Ginamit lang ni Adrian ang kanyang magic wand at itinuro sa itaas, kung saan maglalabas ng kapangyarihan. Dito ay nabutas ang levitation train dahil sa kapangyarihan nito. At agad naman hinila pataas ang bida mula sa levitation train, at dito ay sumabog ang kanilang spaceship. Sumigaw naman ang bida, Arsia Terrana, ito ang sabi ng bida, habang si Arsia naman ay nasa lakaran nito, opo master, sagot naman ni Arsia. Nagsalita naman ang ilan sa mga kasamahan ni Adrian sa radyo, Captain, hindi ito tama, kailangan natin bumalik, ito ang sabi nila. Dito ay tuluyang sumabog at kumalat ang apoy, at nagsitalsikan ang mga halimaw at kalaban. Galit na galit naman ang isang lalaki na ito sa nangyari, bakit nagtatago ang ganitong klase ng halimaw sa Lawrence family? Ito ang sabi ng lalaki, ang bida at si Arsia ay humarap para kalabanin sila. Naglalakad ang bida patungo sa mga halimaw, kung saan bitbit nito ang kanyang magic wand, para panglaban sa mga halimaw. Ang mga halimaw naman ay patuloy na umaatake lamang. Si Arsia naman ay talagang lumalaban at gamit na gamit ang kanyang sandata para paksain ang mga halimaw. Makikita natin dito kung gaano kaseryoso ang mukha ni Arsia.
Ito namang kalaban ay umaatake, hindi tayo makatakas, buwisit, patayin ang Archmage na iyan siya ay nakikialam sa ating teleporma, ito ang sabi ng kalaban na ito. Inis naman ang kalaban na ito, nakakabaliw naman, parang hindi sapat ang Archmage. May Aura Master pa, buwisit naman, ito ang nasa isipan ng kalaban. Nagulat naman ang bida at si Arshia sa nangyayari dahil lumalayo ang mga kalaban sa mga oras na ito. Ginamitan naman ng bida ng kapangyarihan na nagmumula sa kanyang kamay, habang ang kamay nito ay nakabuka, at seryoso ang mukha ng bida, na para bang gusto na niya itong patayin. Habang nakalutang ang bida, ang halimaw, ay napahinto sa gitna ng bilog, kung saan galing sa kapangyarihan ng ating bida, at gulat na gulat ang halimaw, dahil hindi siya makagalaw. Tumakbo naman si Arshia papunta sa bilog, na kung nasaan ang kalaban, at ito'y kanyang aatakihin sa pamamagitan ng kanyang sandata, para ito'y mamatay. Sumigaw naman ang bida, sapagkat nakita na niya ang gagawin ni Arshia. Saglit, huwag mo patayin yang lalaki na yan Arshia, ito ang sabi ni Adrian, na para bang ayaw niya itong ipapatay. Nagulat naman ang kalaban sa sigaw ng bida, ngunit malapit na dumampi sa kanyang ulo ang sandata ni Arshia, na kinakatakot ng kalaban. Dito natimba ang kalaban, na para bang may nangyayari ito na kakaiba, habang nakatutok sa kanya ang espada ni Arshia. Dito habang nakakaramdam ng sakit itong kalaban, siya'y napatingin sa bida, na para bang nanghihina ang kanyang katawan. Napatingin naman ang bida sa kalaban, habang ito'y seryoso, paano kaya kung magtulungan na lang tayo, kaya mo kaya, ito ang tanong ng bida. Napaluhod na sa sahig ang kalaban, kaya agad naman tumakbo si Adrian papalapit sa kalaban, na para bang nag-aalala ito, at mukhang masakit ang nadarama ng kalaban sa mga oras na ito. Hinawakan ni Arshia ang leeg ng kalaban, upang tignan kung may buhay pa ito, dahil ang lalaki ay may dumi na sa kanyang bibig, na para bang ito'y nagsuka. Habang nakaupo si Arshia sa tabi ng kalaban, Master, patay na siya, mukhang nakain niya ang lason na nakatago sa molar ng ngipin niya. Wow, kung iisipin ganito pala talaga mamatay ang mga assassins, akala ko sa nobela lang ito nangyayari, ito ang sabi ng bida, habang siya'y nakatayo sa harapan ng kalaban. Napalingon naman ang bida sa kanyang likuran na kung saan andin ang kanyang vanguard, dahil wala akong experience sa pagharap sa mga assassins, masyadong magaan ang tingin ko sa kanilang determinasyon, ito ang sabi ng bida. Nagkaroon sila ng usap-usapan ang mga vanguard, Vice Commander, alam niyo na po ba yung patungkol dito? Ito ang sabi ng ilan sa kanila, dagdag pa nila, Sir, magsalita po kayo. Nagalit naman si William sa kanilang mga katanungan, si Young Master Adrian ay isang ganap na disipolo ni Duke Riverdale, ito ang sabi ni William sa kanila, kaya ito'y kinagulat nila. Sila'y patuloy na nag-uusap patungkol kay Adrian, kami lang ba, na mababa ang tingin sa kanya ng lahat ng pamilya, ito ang sabi ng isa sa kanila. Nagalit at napasigaw itong si William, alam nating lahat kung gaano kagaling si Duke Riverdale, pero sa tingin ko, naging ganito si Young Master dahil kakaiba siya, at ang young henyo ng Viscounty Lawrence, na nawala ang kanyang talino matapos siyang makakain ng lason, ito ang sabi ni William, dagdag pa nito, dahil nagpaplano siya para sa kinabukasan niya, habang ibinababa ang kanyang sarili at nililinlang ang lahat ng tao sa kanyang paligid upang mabuhay lang. Dito napatingin si Adrian at Arshia kina William, ang galing ni William, na impluwensyahan niya ang iba sa kanila. Sa kabilang banda naman, ang ina ni Adrian na si Sylvia, ay nagulat at napaiyak na lang dahil sa tagal din nilang hindi nagkita nito, kaya siya'y napasigaw, Adrian, anak ko, ito ang sabi ni Sylvia, habang siya'y tumatakbo at tumutulo ang mga luha nito. Bigla niyakap ni Sylvia ang kanyang anak na si Adrian ng sobrang higpit, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan o kaya naman nasaktan sa lugar na iyon? Ito ang tanong ni Sylvia, na parang miss na miss at alalang-alala ito sa kanyang anak. Mama, pakiusap kumalma ka, okay lang ako, hindi naman ako nasugatan, kaya huwag na po kayong umiyak dyan, ito ang sabi ng bida. Habang magkayakap ang mag-ina, ang kanyang tatay na si Lawrence ay nakangiti sa kanya, ang galing mo anak sa ginawa mo, ako'y masaya para sa iyo Adrian. Ito ang sabi ni Lawrence, habang si Adrian ay napatingin na lang sa kanya, na para bang hindi niya inaasahan ang sasabihin nito, maraming salamat pa, tugon ni Adrian. Nalungkot bigla si Lawrence sa mga oras na ito,
sorry anak, dapat binigyan kita ng grand welcome dahil grabe ang iyong pinakita na galing. Ito ang sabi ng ama, okay lang po pa, hindi naman din ako mahilig sa mga ganiyang event, tugon ni Adrian. Matapos ng kanilang pagkikita, nagpahanda ang ama ni Adrian, para ipagdiwang ang pagdating ni Adrian at ang pinakita nitong galing sa digmaan, at napakasarap ng mga pagkain, na kung saan may mga karne, dessert at iba pa. Nagsasaya din ang mga kasamahan ni Adrian, Young Master Adrian, pinakadakilang karangalan namin na lumaban na kasama mo, ito ang sabi nila, habang sila'y nagsasaya sa mga oras na ito. Dito napayuko ang isa sa mga kasamahan nito ng bida, upang magbigay galang sa kanyang master, dahil sa inyo master, nakabalik ako ng buhay, maraming salamat po Young Master, ito ang sabi ng lalaki, natuwa naman ang kanyang ama sa kanyang nakita, natutunan mo kung paano makuha ang puso ng mga tao sa larangan ng digmaan, ito ang sabi ng ama. Dito nga ay dumating na ang mag-ina na si Anna at Cedric, pati na rin ang iba nitong kasama, at sumigaw, Adrian, tanong ni Anna, at napalingon naman si Adrian sa kanyang likuran, andito na ang mag-ina, ito ang sabi ni Adrian. Dito ay yumuko ang bida, 3 buwan na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita, ito ang sabi ni Adrian sa kanila, oo, tama ka dyan, maligayang pagbabalik Adrian, ito ang sabi ni Cedric. Sa mga oras na ito, habang ang sasama ng mga tinginan nila kay Adrian, ang nasa isipan ng bida, ang kanyang mukha ay parang nakakita ng multo, ito ang sabi ni Adrian sa mukha ni Anna. Nagkatinginan si Adrian at si Cedric, bilang isang taong nagtataglay ng apelyido ng aming pamilya, nagawa mo ng mahusay ang iyong trabaho, ito ang sabi ni Cedric. Napangiti pa itong si Cedric na para bang nagaangas ito sa bida, kahit hindi naman ganon kahusay, kailan pa din kitang purihin sa nagawa mo, ito ang sabi ni Cedric. Sa mga oras na ito napapikit na lang si Adrian at napangiti, tignan mo nga tong loko na ito. Pinuri ako pero parang ang bigat pa sa kanyang kalooban, ang isip bata talag nito, ito ang nasa isipan ng bida. Tuloy pa din ang usapan ng dalawa, ano Adrian, masarap ba sa tenga kapag pinupuri? Tanong ni Cedric, na para bang ang datingan nito ay maangas. Napatawa naman ang bida dahil sa sinabi ni Cedric, sa tingin mo ba masaya ako na pinuri mo ako? Hindi ko naman hiningi ang iyong opinyon Cedric, ito ang sabi ng bida. Tumawa naman ang bida, ang ibig kong sabihin, nakakatawa ka lang, kung paano ka magsalita sa akin, para namang may kakayahan kang gawin iyon, ito ang sabi ng bida. Habang si Cedric ay nagalit dito at nanlisik ang mga mata, matapos niyang marinig ang sinabi ni Adrian, ganun din sa mga kasamahan nila Cedric, sila'y nagulat din. Tawang-tawa naman ang bida dahil sa naging reaksyon ni Cedric, kung pinangunahan mo ang mga taong ito sa larangan ng digmaan, siguro mabubura ka ng maaga, ito ang sabi ng bida, habang may hawak itong inumin. Galit na galit naman si Cedric, sinusubukan talaga ako nitong makong na ito ito ang sabi ni Cedric. Sa sobrang galit ni Cedric binasag nito ang mga baso, dahil hindi nito matanggap ang sinabi ni Cedric sa kanya, kaya siya'y nagwala sa mga sandaling ito. Sa galit ni Cedric siya'y napayuko na lamang sa inis, at ang ina naman ni Cedric ay umuusok sa galit nito. Ikaw Adrian? Ito ang sabi ni Anna, bakit? Meron ka bang sasabihin sa akin? Sabihin mo na sa akin ng harap-harapan? Huwag ka magpanggap na matikas dyan, hindi bagay sa iyo, alam mo ba iyon? Ito ang sabi ni Adrian. Dito napaliyad dahil ito'y tawang-tawa sa sinabi ni Adrian sa kanyang ina na si Anna. At ito naman si Anna ay napatingin kay Cedric, at nagulat kung bakit ito'y tumawa. Agad naman kinuha ni Cedric ang kanyang sandata dahil sa inis nito. Hayop ka, masyado ka ng bastos Adrian, porket nakabalik ka na mula sa digmaan, ito ang sinabi ni Cedric. Kinagulat naman ng ilan ito, dahil sa pagkuha ni Cedric ng sandata at itunuro ito kay Adrian, hindi ka na marunong matakot ito ang sabi ni Cedric. Nagalit naman ang ama, nagdidiwang tayo dito, tapos ano ang inyong ginagawa? Ito ang sabi ng ama, habang si Sylvia naman ay natatakot at nag-alala sa kanyang nakita. Pagod si Adrian matapos ng kanyang digmaan. Kunin niyo yung sandata ni Cedric, ito ang sabi ni Sylvia. Dagdag pa ng ama, hindi mo ibaba ang iyong sandata Cedric, ito ang sabi ni Lawrence, patawad ama, pero pakiusap huwag na po kayo maingay at tignan niyo na lang po kami. Ito ang sabi ni Adrian.
Dito tinutok ni Cedric ang kanyang sandata kina Adrian, at galit na galit ito, ang kapal ng mukha mo, sinubukan mong ibagsak ang pamilyang ito ang sabi ni Cedric. Nagulat naman si William sa sinabi nito ni Cedric. Habang nakatutok ang sandata ni Cedric kay William, nagkatinginan si William at Adrian. Ako, tanong ni William, hinikayat mo si Adrian na subukang sirain ang pamilyang ito di ba? Ito ang sabi ni Cedric. Ikinagulat naman ito ng lahat, matapos sabihin ni Cedric iyon kay William, hulihin niyo agad itong lalaki na ito ang sabi ni Cedric. Habang tinitignan ni Cedric ang mga lalaki na ito, anong tingin-tingin niyo dyan, bilasan niyo, hulihin niyo na, ito ang sabi ni Cedric sa mga lalaki. Habang tinitignan sila ni Cedric, kung gusto mo hulihin si Vice Commander William, ikaw humuli kung gusto mo yang master, ito ang sabi ng mga lalaki kay Cedric. Umuusok na naman ang ulo ni Cedric sa galit, matapos niya itong marinig. Ano, Sir Berto? Anong pinagsasabi mo dyan? Ito ang sabi ni Cedric, habang si Adrian naman ay napahawak sa kanyang bibig dahil ito'y natawa sa kanya. Dito si Cedric napayuko na lang at galit na galit ito dahil walang sumang-ayon sa kanyang gusto. Sa sobrang galit nito, tinutok niya muli ang kanyang sandata kay Adrian. Hayop ka Adrian, ito ang sabi ni Cedric. Nagulat at natakot naman si William sa gagawin ni Cedric, kaya't tinawag niya ito, Master Adrian, ito ang sabi ni William, habang si Adrian naman ay kalmado lang sa kanyang kinatatayuan. Bigla naman may humawak sa kamay ni Cedric na para pigilan ito sa binabalak niyang gawin dahil gusto manakit ni Cedric dito. Ayon naman pala ay si Arcia ang humawak dito, habang may hawak itong karne, napatingin naman si Cedric sa kanya. Sumigaw naman si Cedric, buwisit ka, bitawan mo ako, kung ayaw mo madamay dito at ikaw ang masaktan ko, walang hiya ka, ito ang sabi ni Cedric kay Arcia. Dagdag pa nito sa kanyang isipan, ang lakas naman nitong babae na ito. Bigla naman sinapak ni Arcia si Cedric sa mukha gamit ang kanyang karne, at ito namang si Cedric ay napanganganalang dahil sa pagkakasapak sa kanya ni Arcia. Nagulat naman si Anna at ang lalaki sa ginawa ni Arcia kay Cedric. Ganon din kila William, Lawrence at si Sylvia, nagulat sila sa ginawa ni Arcia na pagsapak sa mukha ni Cedric, habang si Adrian naman ay nakatawa ito, na para bang normal lang ang nangyayari. Napatumba ni Arcia si Cedric na para bang wala lang nangyari, nakahandusay naman si Cedric sa sahig, dahil sa lakas ng suntok ni Arcia gamit ang kanyang karne, habang nakikita ng mga tao ang nangyari kay Cedric. Hindi makapaniwala si Cedric sa nangyari sa kanya, siya'y napapaisip, habang inis na inis ito, paano ako napatamba ng ganung babae lang anong meron sa kanya, bakit sobrang lakas niya, ito ang sabi ni Cedric. Napatingin sila sa gilid ng may sumigaw na lalaki, tama na, itigil mo yang ginagawa mo, ito ang sabi ng lalaki, habang si Cedric naman nakaluhod sa sahig, at nagulat ito. Agad naman naglabas ng sandata ang lalaki. Tinutok niya ang kanyang sandata kina Arcia, na para bang galit ito sa nangyayari, dahil pinatumba si Cedric ni Arcia. Sumusobra ka na sa ginagawa mo yang Master Adrian, ito ang sabi ng lalaki. Habang nakatutok ang sandata ng lalaki, hindi ba't ikaw ang sumusobra ngayon, bakit mo ako tinututukan ng sandata mo, ito ang sabi ni Adrian, habang si Cedric naman ay gumagapang papalayo habang nakaluhod ito. Napangiti naman ang lalaki, habang si Cedric ay nakasigaw, dahil sa galit at inis nito kay Adrian, dahil siya'y napahiya sa mga tao. Tumuro naman si Cedric sa mga kasamahan nito ni Adrian, sa mga bastos na hinamon ako at kinalaban ako, dapat kayong mamatay, ito ang sabi ni Cedric. Ngumiti naman ang lalaki, oo naman, mamatay silang lahat, ito ang sabi ng lalaki. Habang si Cedric sumisigaw sa sobrang inis, oo dapat silang mamatay, nararapat sa kanila iyon dahil ang bastos silang lahat. Ito ang sabi ni Cedric, gayunpaman, bilang isang vassal, hindi ko pwede galawin o saktan ang pangalawang young master, dahil siya'y kabilang sa inyong pamilya, ito ang sabi ng lalaki. Napasigaw naman si Cedric sa mga oras na ito, dahil sa kanyang narinig. Ano, bakit hindi siya pwedeng patayin? Ito ang sabi ni Cedric. Bigla naman tinutok ng lalaki sa leeg ni Arcia ang isang sandata, gayunpaman, iba ang usapan pagpatungkol sa babae na ito, walang pinapalampas dapat mamatay ka. Ikaw ay isang karaniwang tao na sinaktan ng isang marangal na kagaya ni Cedric,
ito ang sabi ng lalaki. Habang ngumunguya si Arsia ng kanyang karne, siya'y nagulat sa pagtutok sa kanyang leeg ng sandata, na parabang nabilaw ka nito. Napatawa naman itong lalaki, sa tingin mo ba isa kang noble, dahil lang ba sa noble si Adrian? At si Adrian ang iyong manliligaw? Ito ang sabi ng lalaki. Bigla naman naglabasan ng mga espada ang mga bantay, upang protektahan ang kanilang mga panig, habang si William naman ay tinutukan niya ang lalaki sa leeg, habang ang lalaki naman ay itinaas niya ang kanyang sandata. Nagulat naman ang lalaki, anong ginagawa mo William? Umatras ka at ibaba mo yung sandata mo sa akin. Mas mababa ito ang sabi ng lalaki, sumigaw naman si William, hindi ko maaring alisin ang aking sandata. Sumusobra na kayo sir, pakiusap layuan niyo po si Lady Arsia ngayon din, ito ang sabi ni William. Kinagulat naman ito ng lalaki matapos niyang marinig ang sinabi ni William, Lady Arsia, bakit niya tinawag na Lady Arsia? Ang isang babae na ito ang sabi ng lalaki. Habang nagkakagulo ang kabila may mga nagdatingan na ang mga kalalakihan kung saan sa panig ito ni Cedric, at nagulat naman si Cedric sa mga nagdatingan. Nakita naman ito ni Adrian, nanlisik ang mga mata ng bida, naku naman, andito ang mga reinforcement, ito ang sabi ng bida, habang si Cedric ay tumayo at tumakbo sa kanyang ina. Humarap muli si Cedric habang nakatawa ito at nakasigaw, wala ka ng kawala Balban, magsama-sama kayong parurusahan sa inyong ginawa sa akin. Sumigaw naman si Adrian ang kapal naman ng mukha niyo ba't kayo andyan sa panig ni Cedric, habang si Sylvia naman ay nag-aalala, habang hawak ito ni Lawrence. Sumigaw naman si Cedric sa mga kasamahan nito na galit at tinuro niya sina Adrian, bilasan niyo, huliin niyo sila ngayon din, ito ang sabi ni Cedric, dagdag pa nito, ano pang ginagawa niyo dyan sabudin niyo na sila aba. Kaya naman ganun ang ginawa ng mga reinforcements, sila'y sumugod na kina Adrian, habang kinuha na nila yung kanilang mga sandata para atikin sina Adrian. Tinignan naman ni Adrian ang mga paparating na reinforcement, ang mga mata ng bida ay nanlisik ito, bakit kayo gumawa ng mga bagay na walang pakinabang, ito ang sabi ni Adrian. Habang nakatutok ang espada ni William, mukha ka nang nakainom dahil sa pagkapanalo nyo, kaya nakakalimutan mo na kung ano yung rango mo, ito ang sabi ng lalaki. Nakatawa naman itong lalaki, hindi ka mamatay agad, gayunpaman, kahit buhay ka, ang impyerno ang maghihintay sa'yo, ang buhay ay mas matindi ngayon. Ang seryoso ng mukha ni Adrian, matapos niyang marinig ang sinabi ng lalaki. Sumigaw naman ang ama, Adrian, gamitin mo ang binigay ko sa'yo na artifacts ngayon din, si Sylvia naman ay malungkot sa mga oras na ito, at nag-aalala, patawarin niyo kami, ito ang sabi ni Sylvia. Natawa naman si Cedric at si Anna sa kanilang narinig, takot naman pala kayo ito ang sabi ni Cedric. At ang mga lalaki naman ay nakahanda sa pag-atake, habang inaantay nila ang utos ng kanilang leader. Napangiti naman si Adrian, na parabang alam niya sa sarili niya na matatalo niya ang mga babong ito. Napahinto ang bida at sumigaw, umaatake na sila, ito ang sabi ni Adrian, ang mga hangal na sumubok sa pinuno ay mamatay, kaya kayong lahat, protektahan niyo ang pinuno, ito ang sabi ng ilan sa kanila. Sumagot naman ang ilan, opo sir, protektahan namin ang pinuno, ito ang sabi ng ilan sa kanila, habang hawak nila ang kanilang mga sandata. Nagtataka naman ang lalaki sa ginagawa ng mga kasamahan ni Adrian, ano ang ginagawa ng mga loko na ito? Ito ang sabi ng lalaki, na parang hindi na niya alam ang mga ginagawa nito. Sa mga oras na ito, patuloy pa din si Arsia sa kanyang pagkain hanggang maubos niya ito, kahit sino ay makakapagsabi na ang gumagawa ng pagtataksil ay kayo, alam mo yan, ito ang sabi ni Adrian. Napangiwi naman ang bida, Arsia iwan mo sakin ang tatlo at ikaw na bahala sa iba, ito ang sabi ng bida, at meron lumabas sa system nito, remove ang illusion magic, habang si Arsia naman ay nag-iba ng panunuot ito, masusunod po master, ito ang tugon ni Arsia. Ikinagulat naman ito ng mga taong ito, at ang lalaki naman ay nagulat din sa sinabi ni Adrian. At ayun na nga nagsimulang umatake na si Adrian, pinakitaan niya ang mga tao dito, at ito'y nagtamo ng mga sugat dahil sa kapangyarihan ni Adrian. Habang si Cedric at Anna naman ay nagulat sa kanilang nakita na hindi nila inaasahan, dahil ang kanilang mga bantay ay nagtamo ng sugat. Ito naman ang kinagulat ng lalaki, paano nangyari iyon? Ito'y kakaiba,
Ito ang sabi ng lalaki na ang kanyang mukha ay gulat na gulat dahil hindi ito makapaniwala. Umatake naman si Adrian sa lalaki, para sa isang taksil, kailan mo madisiplina? Ito ang sabi ni Adrian, at ang lalaki naman ay nawala sa kanyang balanse. Nagulat naman ang lalaki, nasapak siya sa mukha nito, at ito'y napanganga na lang. Nagkatapatan ang dalawa, siya ay isang aura master, pumasok sa isang formation centered sa paligid ng armed knights at harapin siya, ito ang sabi ng lalaki. Nagulat naman si Adrian sa sinabi ng lalaki, sa tingin mo nagawa mo pa ring magbigay ng mga tagubilin sa iyong mga nasasakupan sa gitna ng lahat ng ito, tulad ng inaasahan mula sa isang commander ng kabalyero, ito ang sabi ni Adrian sa lalaki. Ito namang lalaki ay sumigaw sa sobrang galit nito, habang may galos ang kanyang mukha. Sino ka bang hampas lupa ka? Ito ang sabi ng lalaki. Sumagot naman si Adrian, ano bang ibig mong sabihin? Isa akong guro na kung saan tuturuan ko kayo ng mahalagang aral sa buhay? Nagulat naman ang lalaki sa pinagsasabi ni Adrian. Gulat na gulat ang lalaki, hindi maari, imposible iyon, ito ang sabi ng lalaki, dahil ang isang wizard ay pwedeng gumamit ng magic ng dalawang klase. Babaan ang kanilang antas ng walang pagcast, ibig sabihin, kung ikaw ay nasa 7th circle wizard, pwede ka gumamit ng 5th circle magic ng walang kahit na anong casting, ito ang sabi ng bida. Dito pinakita ni Adrian ang isang papel sa harapan nito, isang memorize cast save magic, sa sandaling sila ay maging archmage, ang tinatawag na kahinaan ng isang wizard casting ay halos wala, ito ang sabi ng bida. Nagtamo ang lalaki ng pinsala matapos ayong gamitan ni Adrian ng kapangyarihan na flame blast. Napaluhod ang lalaki dahil sa sakit ng kanyang nadarama, habang sina Cedric at Anna ay nagulat sa kanilang nakita. Grabe ang takot nina Cedric at Anna sa mga oras na ito, dahil hindi nila ito inaasahan, sa tingin ko magiging masaya tayo sa oras na ito ang sabi ng bida. Humarap naman si Adrian kay Anna, hindi mo rin ba iyon naisip? Tanong ng bida kay Anna, habang ang lalaki naman na nasa likuran ni Adrian, ay gusto itong gantihan ang bida. Sumigaw naman ang lalaki, hayop ka Adrian, ito ang sigaw ng lalaki na galit ito. Ngunit nakaramdam ang bida sa kanyang likuran na siya'y balak saktan, nakailag si Adrian, habang ang lalaki ay nadulas naman dahil hindi niya ito nataman ang bida, kaya't siya'y bumagsak sa sahig. Nakatawa naman ang bida dahil sa balak gawin ng lalaki, dapat dyan ka lang sa sahig, bakit naisipan mo pang tumayo ha, ito ang sabi ng bida. Habang ang lalaki ay bumagsak sa sahig at nagtamo ng pinsala mula sa kapangyarihan ng bida. Takot na takot sina Cedric at Anna, dahil sa natamo ng lalaki, at ang nasa isip ng dalawa ay baka mangyari din sa kanila yung nangyari sa lalaki. Bumagsak sa sahig ang lalaki, nakangudngud ang muka ng lalaki sa sahig, dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Adrian. Nanlaki ang mata ni Cedric at Anna, si Adrian Lawrence ay naging isang archmage. Ito ang tanong ni Cedric sa kanyang isipan. Dito napangiti na lang ang bida, dahil hindi siya napano sa oras na ito, at natalo niya ang lalaki na iyon at sina Cedric at Anna. Sa kabilang banda naman, may isang lalaki na binagsak niya ang kanyang kamao sa lamesa sa sobrang inis nito, mukhang galit na galit itong lalaki. At ayun na nga galit na galit nga ang lalaki, itong hayop na ito na si Adrian ay nanghahaman, buwizard talaga, ito ang sabi ng lalaki na pula ang buhok. Ito ay ama ni Anna at nagngangalang, Raven Margrave. May isang kagamitan kung saan pinapakita dito kung ano ang nangyari kina Adrian at Cedric sa kanilang pagkikita, at sa gamit na ito, pinakita din kung anong napala ni Cedric sa kanyang kaiabangan nito kay Cedric. Galit naman itong lalaki, dahil sa kanyang nakita, dahil napahiya ang kanyang apo sa ginawa ng ating bida. Ano ito, bakit ganito ang inyong pinapakita sa akin? Ito ang sabi ni Raven. Nanlisik na ang mga mata si Raven at gigil na gigil ito. Ang video na ito ay patuloy na kumakalat sa iba't ibang portals at platform, baka bukas malalaman na ng karamihan ang sitwasyong ito ang sabi ni Raven. Dagdag pa nito habang nakaupo ito sa upuan, nagpahayag pa ang ilan na ginawa niyo ang kataksilan ni Cedric Lawrence at Anna Lawrence sa iyong suporta. Ang mga sinasabi ng mga commoners sa virtual world ay walang ibig sabihin yun. Ito ang sabi ni Raven, gayunpaman, kahit sa mga maharlika, ang ilan sa kanila ay sumusuporta sa mga haka-haka na iyan, ito naman ang sabi ng isang lalaki na nakatalikod. Habang sila'y nagkakaroon ng diskusyon,
Ano naman, ang pinakamahusay na magagawa ng mga bastos na iyan ay sampahan ng ilang reklamo. Ito ang sabi ni Raven. Tama po kayo dyan sir, kahit gaano pa kahalaga ang isang Archmage at isang Aura Master, hindi ito yung tamang panahon na manalo sa digmaan sa 1 hanggang 2 superhuman, ito ang sabi ng ilan sa kanila. Galit na galit si Raven, ang kanyang kamay ay ibinuka niya sa kanyang harapan, ibig sabihin, ang sumasalungat sa Raven Margrave, ay nagtataglay ng kapangyarihang militar na katumbas ng isang duke at isang marquis na pinagsama, ito ang sabi ni Raven. Patuloy pa din silang nag-uusap, pero sir, maaring may alam ang pamilyang Maharlika, ito ang sabi ng lalaking naka-Amerikana na brown, matik naman na iyon, isang batang Archmage at isang Aura Master ang kukuha ng atensyon ng mga tao, ito naman ang sabi ni Raven, dagdag pa nito, ngunit, kung ito ay katotohanan lamang. Nagulat naman ang lalaki sa sinabi ni Raven, ano po, ito ang sabi ng lalaki. Pinagdikit naman ni Raven ang kanyang kamay, at ito'y napayuko habang nakalisik ang kanyang mga mata. Pwede naman nating gawing manloloko ang dalawang yun diba? Hanggat walang naniniwala na sila ay isang Archmage at isang Aura Master, walang magiging problema, ito ang sabi ni Raven. Tuloy-tuloy pa din ang kanilang usapan, sa panahon na ito, may guarantee ba na hindi ito artificially created video? Pwede naman natin ipaalam sa kanila ang ating posisyon, sabihin natin gawa-gawa lang ang video na yan. Ito ang sabi ni Raven, ngunit kapag na-authenticated na nila, tapos na ito ang sabi ng lalaking naka-Amerikana na brown, kaya kailangan natin mag-ingat ngayon, bago sila magkaroon ng video na authenticated, tugon ni Raven. Nagalit uli si Raven habang nakasigaw ito, sa pamamagitan ng video na ito, mailalantad nila na nasa likod ako ni Ana at Cedric, at ang mga Bobong Commoners ay kumikilos ng eksakto sa kung paano nila nais na gawin, ito ang sabi ni Raven. Habang tinitignan ni Raven ang mga lalaking nasa harapan niya, nagsikap lamang sila na makuha ang katwiran, pero ang totoong layunin talaga nila ay digmaan talaga. Ito ang sabi ni Raven, habang ang mga lalaki na ito galit din. Imposible iyon, wala na ba sila sa katinuan, iniisip nila na makipag-away sa Margrave? Ito ang sabi ng ilan sa kanila, sumagot naman si Raven, gaano karami sa ating Margrave forces ang maaring pakilusan sa isang teritorial na digmaan. Naglakad na si Raven papunta sa dulo, ano yung puwersang na maaring nating pakilusan ngayon? Ito ang tanong ni Raven habang naglalakad, 200 vanguards at isang Sky Fortress sir? Ito ang sabi ng ilan sa kanila. Nang makarating na si Raven sa bintana, siya'y sumigaw, tama na, tigilan na ito. Ito ang sabi ni Raven, na galit sa nangyayari. Pero sa kabila ng kanyang galit, ito naman ay napangiti si Raven na para bang demonyo ang kanyang tawa. Ito ay digmaan? Ito ang sabi ni Raven, dagdag pa nito sa kanyang isipan, pagsisisihan niya ito. Sa kabilang banda naman, si Adrian ay biglang humawak sa kanyang tenga para ito'y kamutin. Siya'y napatigil sa pagkamot ng kanyang tenga, sigurado ako na nasuri na nila ang video na inilabas namin ngayon, at naghahanda na sila sa kanilang pag-atake, mukhang pinag-uusapan nila ako ang Katie ng tenga ko, ito ang sabi ng bida. Ang relasyon ni Ana, Cedric at Raven Margrave ay hindi pa rin maghihiwalay. Makukumpleto lang ang Blade of Revenge ko kapag umabot na kay Raven Margrave, ito ang sabi ng bida. Habang siya'y nag-iisa sa upuan, siya'y nag-iisip sa mga oras na ito, gayunpaman, bago iyon, ito ang nasa isipan ng bida, habang may babae na dilaw ang buhok na nakatayo sa kanyang harapan. At ito naman ang babaeng maganda na dilaw ang buhok, ikinagagalak kitang makilala, ako pala ang anak ni Cain Riverdale, ako si Olivia Riverdale. Ito ang sabi ni Olivia. Napatingin naman ang babae sa isang bagay na ito, habang siya'y tinitignan ni Adrian. Siya'y anak ng isang sikat na si Duke Cain Riverdale, ito ang nasa isipan ng bida, dagdag pa nito, apakagaling na dumating ang isang anak ni Riverdale sa akin. Dagdag pa nito ni Adrian, samantalang siya ang pinakamalapit sa 8th circle sa mga Archmages sa Lucas Kingdom. Ang kanyang pagkakaroon ay pantay sa patriarch ng pamilyang Riverdale, kung saan ang 6 na Archmage. Habang sila'y nakaupo, at nagkakapitong si Adrian, ito namang si Olivia ay napatingin sa kanyang likuran, parang totoo ito sa akin, ito ang sabi ni Olivia, opo ma'am, ito naman ang sabi ng mga lalaki sa kanyang likuran.
Napatawa naman si Adrian sa mga oras na ito dahil sa sinabi ni Olivia. Di ibig sabihin kinikilala mo na ito ang tanong ni Adrian. Bigla naman nagbago ang mood ng bida, na para bang may naisip ito bigla. Nakangiti naman si Olivia, sa harapan ng ating bida, sinasabi ko lang na ito ay mukhang totoo dahil ito ay ganap na posible na pikiin ang platinum plaque, ito ang sabi ng bida, na ikinagulat ng mga lalaki sa likuran ni Olivia. Bigla naman nagulat si Adrian, mukhang may nangyari na kakaiba sa mga oras na ito. At ayun na nga sa kanilang pag-uusap, may kakaibang kapangyarihan ang lumabas sa kanila, na kinagulat ni Olivia. Sumigaw naman ang bida, anong ibig sabihin nito? Anong nangyayari? Tanong ng bida. Tumawa naman si Olivia, nakakatawa ka, ikaw ay natataranta agad, ito ang sabi ni Olivia. Habang ang kanyang kasamahan ay nagpapalakpakan, at ito naman si Adrian, ay mukhang napikon sa ginawa ni Olivia. Ang mukha naman ng bida ay hindi moari sa inis, dahil sa ginawa ni Olivia. Wala lang yun, Trinay lang naman yung kakayahan mo, ito ang sabi ni Olivia, tiyak na masusuri mo ito nang hindi gumagamit ng ganoong bagay, ito ang sabi ng bida na para bang galit na ito. Si Olivia naman ay nakalambaba at nakangiti sa ating bida, habang nakaturo ang kanyang daliri sa itaas. Ang pagkakaroon ng 7 circle ay hindi ibig sabihin pare-pareho na ang lahat, di ba? Gusto ko lang sukatin ang iyong eksaktong level, ito ang sabi ni Olivia. Patuloy pa din sa pag-uusap ang dalawang ito, kahit mukhang delikado siya, medyo matigas ang kanyang methods ito ang nasa isipan ng bida. Nakuha ko na ba iyong pagkikilala ngayon? Ito ang sabi ni Adrian kay Olivia. Marami akong katanungan sa iyo, pero walang dahilan para tumalikod. Dahil isang henyo na archmage na nagpapahayag na alagad ng aking ama at tumutulong sa aking pamilya na palawakin ang ating impluensya. Ito ang sabi ni Olivia. Natawa naman ang bida sa sinabi ni Olivia, wala siya pakialam kung totoo ako o hindi. Parang nag-welcome na lang siya ng ibang archmage. Ang matinong paraan ng pag-iisip. Ito ang nasa isipan ng bida, paano kung ako pala ay masamang tao, na magiging sanhi ng pagkalugi ng iyong pamilya? Ito ang sabi ni Adrian kay Olivia. Nakatawa din si Olivia sa sinabi ni Adrian, ang gawing kaaway ang aking pamilya ay walang pinagkaiba sa paghingi ng kamatayan. Alam mo ba iyon? Duda ako kahit kanino kaya din gawin yun, at na-compare mo ko na ang iyong pagkatao, ito ang sabi ni Olivia. Napangiti naman si Adrian, sa bagay, natanggap ko naman na din yung kanilang recognition, kaya walang dahilan para pagtaluhan natin ito kahit kailan, ito ang sabi ni Adrian. Nagulat naman si Olivia at ang mga lalaki sa likuran nito, dahil may gustong hilingin ng bida sa kanila. Sumunod na araw, nagkaroon ng pag-uusap si Raven at ang lalaking nakasuot ng Amerikana na brown sa labas. Gaano katagal ma-deploy ang mga troops? Ito ang tanong ni Raven. Kahit mga 1 oras pa kamahalan. Ito ang sabi ng lalaki. Sumagot naman si Raven, hindi ba kaya ng mabilisan ito? Sa kanilang pag-uusap, may tumawag sa kanyang likuran na lalaki, kamahalan, ito ang sabi ng lalaki. Sumigaw naman ang lalaki na para bang natataranta ito, tignan niyo po ang video na ito kamahalan. Ito ang sabi ng lalaki. Habang si Raven naman ay nakasinghal sa lalaki, ano ba yang ipapakita mo, ang gulo-gulo mo, nakikita mong may kausap ako, tugon ni Raven. Ang nasa video na pinakita ng lalaki ay si Olivia ang anak ng isang magaling na guro na si Duke ng Riverdale, na kung saan masaya ito, gusto kong gumawa ng anunsyo ngayong araw, ito ang sabi ni Olivia. Nakangiti naman ang dalawa na para bang may magandang nangyayari, gusto ko lang mag-anunsyo sa inyong lahat na si Young Master Adrian na kanang kamay dati ng aking ama na si Duke ng Riverdale, na naging isang archmage ng 7th Circle sa edad ng 20 years old lamang, ito ang sabi ni Olivia. Kaya pala nakangiti si Adrian sa mga oras na ito. Nagulat naman si Raven sa kanyang napapanood, kaya ito'y naiinis sa mga oras na ito, buwisit itong mga ito ang sabi ni Raven. Patuloy pa din si Olivia sa kanyang sinasabi patungkol kay Adrian, bihira lamang ang may ganitong magic genius at may talento na makamit ang 8th Circle. Kami ay Riverdale. Gagawin namin ang aming makakaya para tumulong kay Young Master at kami ay walang pag-aalinlangan upang suportahan ang kanyang paglago, ito ang sabi ni Olivia. Habang pinapanood ni Raven ang video patungkol kay Olivia, grabe parang alam na niya kung ano ang aking nasa isipan, bakit nila naiisipan agad yung mga ganitong gawain,
ito ang sabi ni Raven sa kanyang isipan, kung iisipin ng Riverdale ay gusto magpakita sa ganitong pangyayari, ang Royal Academy ay walang pag-aalinlangan na manggialam kamahalan, ito ang sabi ng lalaki na nakasuot ng Amerikana na brown. Galit na galit naman itong si Raven dahil sa kanyang napapanood at naririnig. Patuloy pa din sa pagnood si Raven kay Olivia, kapag merong gustong manakit kay Young Master Adrian, kami ay nasa Riverdale, gagawin iyon bilang isang antagonisasyon laban sa atin, ito ang sabi ni Olivia habang nakangiti ito. Nabuwiset itong si Raven, matapos niyang panoodin itong video, kaya inihagis niya ang isang device pataas, para masira ito. Nang mahulog ang device sa sahig nilapitan ito ni Raven. Sumigaw naman si Raven, habang tinitignan nito ang bilog na bagay, kaya nagulat naman ang mga lalaki na nasa likuran ni Raven, matapos nitong sigawan ang mga lalaki. Sumigaw naman si Raven, habang tinitignan nito ang bilog na bagay, kaya nagulat naman ang mga lalaki na nasa likuran ni Raven, matapos nitong sigawan ang mga lalaki. Sumagot naman ang lalaki na nasa likuran ni Raven, ano po iyon kamahalan? Ito ang tanong ng lalaki, hindi mo narinig ang aking sinabi. Kailangan ko pa ba ulitin sa'yo? Gagalaw tayo ng nakaplano para hindi tayo mapahamak sa ating mga gagawin. Ito ang sabi ni Raven, pero kamahalan? Paano ang Royal Academy? Ito ang sabi ng lalaki, bakit anong meron sa kanila? Nahuli ba nila ang ating ekspedisyon at nag-utos sa amin na huwag lumaban sa teritoryo ni Lawrence? Ito ang sabi ni Raven, hindi naman sa ganun kamahalan, sobrang mataas lang yung panganib natin, tugon ng lalaki. Habang nakatalikod si Raven, okay lang iyon, basta makamit lang natin ang ating gusto. Malalagpasan natin ito kahit ano pa iyan. Ito ang sabi ni Raven, kamahalan, ang Riverdale ay nasa panig ng Adrian na iyon, siguro itigil na natin itong ekspedisyon, ito ang sabi ng lalaki. Nagalit naman si Raven, na para bang umaapoy na ang kanyang ulo sa sobrang galit nito sa kanyang narinig. Wala akong pakialam sa kanila, mga dayuhan lang naman sila ito ang sabi ni Raven. Napaisip naman ang mga lalaking ito matapos sabihin iyon ni Raven, sila'y napatitig dito. Tsaka, sigurado din naman ako na hindi natin siya masasaktan. Mas epektibo ang ating surpresa sa pag-atake no yan? Ito ang sabi ni Raven, habang tinitignan siya ng mga lalaki. Sumigaw muli si Raven, habang may dumaan na itim na agila, kailangan natin tapusin ang paghahanda natin, at ma-deploy ang ating mga troops sa madaling panahon. Naiintindihan niyo ba? Ito ang sabi ni Raven, habang ang mga lalaki sa likod ay yumuko ito kay Raven. Dito pala pinakawalan niya ang kanyang sub-supporter na agila, upang bantayan ang bawat kilos ng kalaban, dahil hindi naman alam ng kalaban ang patungkol sa kanyang agila, kaya ito ang ginamit niya. Kaya naman ginawa ng agila ang kanyang trabaho para malaman ito ng bida, kaya ito'y nagmamatsyag sa paligid, at sinusuri nito ang galawan ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ng bida, dahil sa kanyang nakita at nalaman, dahil nalaman ng bida ang mga nangyayari sa pamamagitan ng kanyang agila, ginamit niya ang kanyang agila upang maging mata sa labas. Napaisip naman ng bida habang nakahawak ito sa kanyang baba, at mukhang seryoso naman ang bida sa mga oras na ito, mukhang nag-iisip na siya kung ano ang mga dapat gawin. Ang dalawa naman ay patuloy pa din sa kanilang pag-uusap, gusto mo ba ako humawak ng press conference? Ito ang tanong bida, ayan ba talaga ang iyong gustong sabihin? Tugon naman ni Olivia, oo ayan ang aking gustong sabihin sa'yo, ito naman ang sagot ng ating bida. Habang umiinom ng kape ang bida, naiintindihan ko ang iyong sitwasyon ngayon, kung gusto mo, magbibigay ako ng karagdagang suporta para sa iyo bilang kapwa alagad mo. Ito ang sabi ni Olivia, hindi, gusto ko lang ipaalam mo sa kanila na, ako ay isang kanang kamay ni Duke ng Riverdale at isang archmage. Ito ang sabi ni Adrian, dagdag pa nito, wala akong ibang kailangan kundi ayan lang. Napatingin naman si Olivia kay Adrian, at ito'y napaisip sa sinabi ng bida, habang nakataas ang kanyang kabilang kilay, dahil sa sinabi ng bida, na parang hindi sang-ayon si Olivia sa sinabi ni Adrian. Napatingin naman ang bida kay Olivia, bakit ganyan ang iyong mga tinginan sa akin Olivia? Ito ang sabi ng bida, habang nakangiti ito, dagdag pa nito, bakit tinataasan mo ako ng kilay, may mali ba akong nasabi? Ito ang sabi ng bida. Matapos ng kanilang pag-uusap ito na ang nangyari, Arcia kailangan na natin umalis. Ito ang sabi ni Adrian,
Opo Master, masusunod po, tugon naman ni Arya. Habang may kakaiba sa kanilang paligid, sila'y nagkaroon ng pag-uusap sa mga oras na ito. Pagdating sa paghihiganti, ayoko na aasa ako sa tulong ng iba, hindi ba't ang paghihiganti ay para sa kasunduan sa sarili? Ito ang sabi ni Adrian, habang si Arya naman ay nakikinig lamang sa kanyang master. Dagdag pa ng ating bida, magiging okay ang lahat base sa aking plano. Habang si Raven naman ay inihahanda niya ang kanyang mga hukbo para tugisin si Adrian, kaya siya galit na galit sa mga oras na ito. Habang sina Anna naman at Cedric ay tumatakas papalayo, habang nababalot ito ng balabal sa kanilang katawan upang hindi sila mamukha ng iba, habang ang bantay naman nila ay nakatingin sa malayo upang tignan ito, at baka sila ay makita nito. Sa patuloy nilang pag-uusap, napatingin naman si Olivia kay Adrian nang sabihin ito ng bida, "Akong bahala na magparusa sa aking mga kalaban," ito ang sabi ng bida. Napangiti naman ang bida habang may hawak itong tasa ng kape. "Ayaw kong ibahagi yung saya ko sa pakikipaglaban ko sa kanila," ito ang sabi ng ating bida. Ano na kaya ang mangyayari sa ating bida? Siya ba ay magtatagumpay sa kanyang plano? Matatagumpay din ba kaya ang plano ni Raven? Mananalo ba kaya ang mabuti sa kasamaan? Abangan!